ay nakahanda. At walang sinuman ang mangangas na makipag-uusap sa kanya. Walang sinuman. Sa araw ng paghuhukom maliban sa pagkatapos niya itong pahintulutan. Walang sinuman kahit hari ka, kahit presidente pa, kahit matalino ka, walang sinuman ang magsasalita. At maliban lamang kung sino ang kanyang papahintulutan na mamagitan o magsalita. Ang araw na makikita nila na parang hindi sila nanatili sa daigdig na ito, kundi isang hapon hanggang sa kasunod na umaga lamang. Ibig sabihin dito, ay parang hindi nila namalayan. Hindi na namalayan na matagal silang nanirahan sa mundo na ito ng matagal na panahon at parang sa pakiramdam nila ay parang kahapon lamang nangyari. So itong pagkakapaliwanag ng banal na Quran. Mababasa natin ito sa surah, sa chapter, itong mga Quran ikanong mo sulat mo bro para mabasa mo kung meron kang Quran dyan. Chapter 78 verse 38, chapter 78 verse 37, chapter 79 verse 46 sa banal na Quran. 75? 78, 37. Yung isa ustad, yung ulit. 79, 46. Banal na Quran yan. So kung mayroon kang Quran dyan, titingnan mo patungkol ito sa araw ng paghuhukom. Mayroon din dito, sinabi ng dito sa mga bato na napakahirap ang magiging kalagayan ng mga taong tumanggi sa katotohanan sa araw na iyon. Narito ang mga karagdagang talata na iilan sa mga bagtagpo sa magaganap bilang balita sa ating lahat o pagbabala sa ating lahat. Binalaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, binalaan tayo ang magitan ng banal na Quran na kanyang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga anak ni Adam ay kakainin ng lupa. Ibig sabihin dito maagnas, maliban sa isang bahagi ng kanyang katawan na tinatawag na addan. Tawag nito addanab, sapagkat ang tao ay magmula sa uri ng butong ito. So ito tinatawag na addanab na buto doon sa dulo ng ating yung ating tawag nito, yung ating gulugod. Mayroon doon sa dulo, yung dulo. Yan. Maliit. Yun ang hindi kinakain ng lupa. Maliban sa lahat ng parte ng ating katawan, kakain ng lupa yan. At yun, ang ating huling pinakamaliit na buto, doon tayo tutubo, doon tayo bubuhayin muli ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang pagsasalaysay naman, sinabi ng ganito, katiyakan na ang tao ay mayroong isang uri ng buto na hindi nilalamon ng lupa. Hindi siya nilalamon ng lupa, hindi nadudurog o hindi nawawala. Mananatili siya, hindi maagnas. Mula sa uri ng butong ito ay bubuhayin o bubuin muli ang tao sa araw ng muling pagkabuhay. Ayon sa pagsasalaysay, pagkakasalin sa kahulugan ng dalawang pagsasalaysay na ito na naitala mula sa aklat na Sahih al-Muslim. Sahih al-Muslim, So dito, kapag namatay ang isang tao, maagnas ang kanyang katawan hanggang sa dakong huli ay ang matitira na lamang ay ang nasa bahagi ng kalansay o skeleton na tinatawag na addanab. Ang terminong ito ay tumutukoy sa maliit na bahagi ng kuyukot o tailbone sa English o coccyx na nasa pinakapundasyon ng gulugod or the base of spine, yung base ng spine natin. At bilang karagdagan pang pagsasalarawan,
sa ibang pagsasalaysay na sasaad sa tinanong ang sugo ng Propeta Muhammad sallam, ano ang tinatawag na adab? At siya ay tumugon, ito ay katulad o kasing liit na katulad ng buto ng mustasa. Napakaliit. Mula sa uri ng butong ito, bubuin muli ang katawan ng tao pabalik sa orihinal nitong kaanyuhan. So napakaliit ng buto na ito. Kasing laki lamang ng buto ng mustasa. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, sa alhamdulillah, ang Islam ay malinaw patungkol sa mga bagay-bagay na yan dito sa tinatawag na mga nakatago. Mga lihim na nakatago na hindi pa inaabot ni sa ating kaisipan o guni-guni. Sapagkat dito, ang ating kinukuhanan ng kaalaman ay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling bahagi. Kaya alhamdulillah, ang Islam ay kumpletong pamumuhay ng sangkatauhan. Kumpletong pamumuhay. Kaya kung lagi natin binabasa ang ating manual ng ating buhay, ang ating Quran, dito natin matutuklasan kung ano mangyayari sa mga hinaharap na mga hindi pa nangyayari, ni sa guni-guni hindi pa natin nalalaman. Dito pag muling binuhay ang tao, sabi dito ng Propeta Muhammad sallam, tayo ay nakatapak, walang mga sinilas. Walang mga sinilas at wala rin itong mga damit. At ang kalalakihan dito ay mga supot. Kung papaano tayo katulad nung tayo isilang. Mga supot ang kalalakihan. Samantala, tayo ay pinagbabawal sa atin na hindi ka matuli. Ngunit pag muli kang binuhay, kahalintulad ka ng bata na walang hindi tuli. Okay. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang mga tao ay titipunin na nakatapak, nakahubad at uncircumcised. Tinatanong siya, o sugo ng Allah, ang mga kalakihan at kababaihan ay magkakatingin ng sa isa't isa. Iisipin natin, di ba? Paano ang kababaihan ngayon? Kasi nagpakahubad lahat ang tao. Babae, lalaki, nakahubad. So ano ang mangyayari? Meron bang ipapaliwanag kayo? Meron ba kayong patungkol doon? Paano ang kababaihan? Nakahubad kayo para pareho doon. Sinabi ni Propeta Muhammad sallam, ang sitwasyon ay napakahirap para sa kanila, para mapagtuunan pa nila ng pansin ang mga bagay na ito. Sumakatuwid, wala ka ng panahon tumingin. Wala ka ng panahon tumingin. Di mo na pagtutuon ng pansin ang mga bagay na yan sapagkat yung mangingibabaw sa iyo, yung takot. Di ba napapansin natin mga kapatid? Pag natatakot tayo, yung talagang nataranta tayo, nakakalimutan natin ang lahat. So kahalintulad ang mangyayari sa araw ng muling pagkabuhay, wala ka ng panahon tumingin sa katabi mong babae man kung gaano kaganda yan. Ang sarili mo na lamang iintindihin mo kung paano ka maliligtas sa araw ng paghuhukom na yon. Yun ang paliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao. Nagtanong sa kanya, nasabi niya, paano niya ang mga kababaihan? Wala rin mga suplot yon. So dito, sabi nga niya, na wala ka ng panahon. Wala na panahon ang tao tumingin sa ano mang mangyayari sa kanyang paligid. Kundi ang isipin niya yung takot niya sapagkat ito ay araw ng paghuhukom. Ang isipin niya, ano ba ang magiging hatol para sa kanya sa araw na yaon. Yun ang kanyang iisipin. Wala na siyang iniisip na iba pa. Okay. Sa araw din yun, muling pagkabuhay, wala nang kamag-anak doon. Wala nang kamag-anak. Yung pinakamamahal natin na kamag-anak, ating asawa, mga anak, magulang, wala na doon. Kanya-kanya na tayo mga kapatid. Kaya sa Islam, kanya-kanya tayo ng paggawa ng mabuti. Kanya-kanya tayo sa ating sala. Sapagkat doon sa araw na yun, wala nang tinatawag na palakasan.
Kung ang ginawa mong mabuti sa mundo na ito, kumplito ang sala mo, kumplito yung mga ginawang kabutihan, maayos, alhamdulillah, wala kang pangangambahan. Kaya nga tayo dito, pinapaalalahanan ng Propeta Muhammad SAW na ang sala, ang sala, ang sala. Kaya mga kapatid, ito ay paalala ng Propeta Muhammad SAW. Okay. Meron dito sinabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal na Quran, kapag inihipan ang ikalawang trumpita, tinatawag ito Asur, sa araw na yaon ay wala nang kamag-anak sa kanila, ni sila ay magtatanungan sa isa't isa. Wala na tanungan, wala na kamag-anak. Sa araw na yaon, ang tao ay tatakas o iiwas mula sa kanyang kapatid, sa kanyang ina, sa kanyang ama, at sa kanyang asawa, at sa kanyang mga anak. Ang bawat isang tao sa araw na iyon ay mayroon lamang sapat na kanyang sarili upang mapabayaan niya ang iba. Wala ka ng panahon para sa sarili mo na lamang. Mababasa natin to bro sa Banal na Quran, isulat mo. Quran chapter 32, Chapter 23, verse 101. Chapter 23, verse 101. Chapter 80, verse 34 hanggang 42. Hanggang 42. Okay? So yun ang pagkakasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal na Quran. Ang ilang mukha sa araw na yaon ay nagniningning. Alhamdulillah. Sa pagkagalak at kasiyahan sa magandang balita ng paraiso. Dito tinutukoy dito sa bersikulo nito, ito yung magtatagumpay. Sa araw na iyon, sabi dito, ang ilang mga mukha sa araw na iyon ay nagniningning sa pagkagalak at kasiyahan sa magandang balita ang paraiso. Sapagkat kapatid, ni sa guni-guni ang paraiso mga kapatid. Hindi natin maisalarawan kung ano ang naghihintay na nandoon. Kaya nga sa Muslim, lagi nating iniisip, hinihingi natin, Ya Allah, ipagkaloob mo sa amin ang pinakamataas na antas ng paraiso. At ilayo mo kami, Ya Allah, sa kaparusahan sa impyerno nga po. Hinihingi natin yan na ang mga Muslim. Sa panalangin natin, hinihingi natin ang paraiso lagi. Sapagkat ang paraiso ang tunay na tagumpay. Ang mundo na ito, hindi dito ang tagumpay. Ang mundo na ito, kapag halimbawa nagkaroon ka ng kayamanan, kasikatan, bagkus yan ay kapahamakan. Sapagkat diyan, maaaring makakalimot ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit, as mapalad tayo ng mga mahihirap, sapagkat tayo ay sapat na sa atin kung ano ang mayroon tayo, masaya tayo, nagagawa natin ang ating tungkulin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ating pagsamba, ursala. Samantala, yung mga pinagkalooban o mayroong mga kayamanan, may kasaganaan, may kasikatan, hindi sila nakuntinto ng kanilang buhay. Kinukuha pa yung para sa atin. Ikusubo na lang natin, kukunin pa nila. Alhamdulillah, ang pagtitiis natin dito sa mundo ay papalitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, ng paraiso, insyaallah. Okay. At ang iba namang mga mukha sa araw na yaon ay maalikabok, kadiliman ang tatabon sa kanila. At sila yaong mga kufara, mga walang pananampalataya o hindi naniniwala sa Allah, sa kanyang kaisahan at sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad SAW, fajara o mga makasalanan at gumagawa ng kasamaan. Ito yung naghihintay sa kanila. Kaya kapatid, hingin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na pangalagaan tayo laban sa kasamaan ng ating sarili. Laban sa ating kasakiman, kasi ang tao normal ang pagiging sakim. Pangalagaan nawa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa mga bagay na yan. At makuntinto tayo kung ano lamang ang ipinagkaloob sa atin
maging masaya tayo, at maging mapagbigay. At higit sa lahat yung mababa ang ating kalooban. Sapagkat hanggat tayo mapagbigay at mapagtiis, tayo ay pinagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mapagmataas, ito ay hindi ito pinapahintulutan na makapasok sa paraiso, sapagkat ang paraiso ay tirahan ng mga malilinis at mabubuting mga tao, mga kapatid. So dito, Banal na Quran, chapter 31 to 33. Chapter 31, 31, verse 33. At saka, chapter 14, verse 48. Ito pagkakasabi dito, o sangkatauhan, gawin ninyo ang inyong tungkulin sa iyong Rab o Panginoon. At katakutan ang pagdating ng araw na kapag wala ng magagawang anuman ang isang ama para sa kanyang anak, ni ang anak ay walang magagawang anuman para sa kanyang ama. Katiyakan, ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo. Sa makatuwid, huwag hayaang malinlang kayo ng kasalukuyang buhay. At huwag ding hayaan na malinlang ng pinakapinuno ng tagapanlinlang na ni Satan hinggil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Binalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Ito yung balaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag daw tayo magpalinlang. Huwag tayo magpalinlang sapagkat walang magagawa tayo sa ating anak. Wala rin walang magagawa ng ating anak para sa atin o maging sa ating magulang. Wala tayong magagawa maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo ay pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo malinlang ni Satan. So kinakailangan natin ang ating panlaban kay Satan. Ang ating paglaban o panlaban natin kay Satan ay ang ating sala, ang ating panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gabayan at tayo ay pangalagaan laban kay Satan. Yan ang ating panlaban. At ang paggawa natin na mabuti, inshallah, sa araw na yaon. Okay, sa araw na yaon, sila ay nasa panibagong kalupaan. Nasa panibagong kalupaan tayo sa araw na yaon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw na kapag ang kalupaan ay papalitan ng panibagong kalupaan, at gayon din ang mga kalangitan, at silang lahat sa mga nalikha ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang tangi ay hindi mapaglalabanan. Ang tangi ay hindi mapaglalabanan. Ito ay mababasa natin sa Banal na Quran, chapter 14, verse 48. Sa araw ng paghuhukom, ang tao ay nakatikom o nakatipon sa kulay o puting natitipon sa puting kalupaan na natatabunan ng alikabok na tulad ng puro na minsang harina, yung parang harina na puti. At walang sinuman ang nakakaalam hinggil sa katangian na ito. So dito sa bersikulo na ito, sabi dito, ang tao raw ay nakatipon sa kulay puting kalupaan, puting lupa, na natatabunan ng alikabok. Yung alikabok na yun ay napakaputi na parang harina, at walang sinumang nakakaalam hinggil sa katangiang ito. Ito yung lugar na pag-iipunan ng tao. Ito ay sinabi ni Propeta Muhammad SAW na mababasa natin sa Sahih al-Bukhari at Sahih al-Muslim. Sahih al-Bukhari at Sahih al-Muslim, ito yung paliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. At ang tao ay nasa gitna ng araw. Nasa gitna ng araw. Sila ay nasa gitna ng sikat ng araw. Dito sa mundo, kapag dito halimbawa ay hindi tayo nakasilong, subhanallah, na ano na tayo, kumbaga para tayong hihimatayin na. Subalit doon, ang mga tao ay nasa gitna ng sikat ng araw. Sa araw ng muling pagkabuhay, mayroon isang tagpo na ang araw ay dadalhin sa ulunan ng mga nilikha hanggang sa ito ay maging malapit sa malapit
ang init ay magiging masidhi at ang tao ay mapagpapawisan hanggang sa ang kanilang mga pawis ay umabot ng 70 cubic. At ito ay binanggit sa yung pagkakatiwalang o pagkakatiwalaang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atin ito sinabi ito sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi rin sa isa sa mga nilikom na aklat ng Sahih al-Muslim na sa araw ng paghuhukom ang araw ay dadalhin malapit sa nilikha hanggang sa ito ay umabot sa layo na 1 milya lamang. Allah subhanallah, 1 milya lamang. At pagkatapos ang tao ay magpapawis batay sa gawa na kanyang ginawa nung siya ay nasa daigdig pa. Na kung kaya ang mga pawis ng ilan ay aabot hanggang sa kanilang mga sakong, ang iba naman ay hanggang sa mga tuhod, mayroon ding iba na ang kanilang mga pawis ay hanggang mga baywang, samantalang iba ay lampas sa kanilang mga ununan. Pawis pa lang yun. Ito yung paliwanag ni Propeta Muhammad sallam na ating mababasa ito dito sa hadith ng mga ahadith na ng Propeta Muhammad sallam, nilikom ito ng mga scholar ng Islam. So dito, isilasay sa isang hadith na ang tao ay mangangatal sa takot